Ako si Moy. Ang trabaho ko nasa showbiz, pero dati akong PA, assistant ni Piolo Pascual, and mother of one. And ano na siya, 21 years old. Ayun. Single mom ako, pero kinaya ko lahat, ginawa ko lahat para mabuhay at saka mapag-aral ko ng maayos yung anak ko. Siguro ang pinakamasaya is yung napalaki ko siya ng mabuting tao, mabuting bata, at saka nakapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Kahit hindi naman ako ganun kayaman, pero private school po siya nag-aaral. Ay! Ayun. Ayun. I'm so proud kasi single mom, pero hindi ko iniisip yung iniisip ko pero hindi ko pinoproblema yung paano siya paaralin doon. Basta si Lord na ang bahala ng lahat sa lahat. Pero ayun, nagawa naman. Yay! Nung 8 months ko, nung pinanganak yung anak ko, inuwi ko sa probinsya kasi may trabaho ako, hindi pwedeng pagsabayin. Or pwede pero mahirap. Pero nalagaan siya ng parents ko, tapos nung mga 8 years old na siya, inano ko dito, pinapunta ko ng Manila. Kumbaga, hindi ko nagpaalam sa tatay ko, kinuha ko lang kasi alam mo namang di papayag yung mga lola at saka lolo. Kumayod ako ng kumayod para lang mapakain ko or mapalaki ko ng maayos yung anak ko na hindi niya naramdaman na mahirap kami. Oo, pero mahirap talaga kami ha. Pero syempre, bilang nanay, di ba, ay hindi mo dapat ipakita sa anak mo na wala tayong ganito, walang ganyan. Hindi naman sa in-spoiled mo sila, pero alam mo yung ikaw yung magulang na iniisip mo, ayaw mong maranasan yung naranasan mo noon, di ba? So yun, may hirap, pero mas madami naman saya kasi meron akong anak na inaalagaan, tapos kailangan mong umuwi kasi nandun yung anak ko, kailangan kong magluto, kailangan mong gumising ng maaga kasi yung anak mo nag-aantay sa'yo. Kasi mabait sa akin si Lord, may mga kapatid ako, may mga kaibigan ako na sila yung parang, sige, iwan mo na lang sa amin. Ganyan. Sige, kami nang bahala dyan. Kahit nga sa shoot, dinadala ko yung anak ko, tinuturuan ng assignment ng mga staff doon, yung mga makeup artist namin, yung mga stylist. Nasa gilid sila nag-ano ng assignment. So parang sobrang blessed ko kasi may mga taong handang tumulong sa akin para i-raise yung anak ko. Ikaw bilang inay, ayaw mong malayo sa'yo yung anak mo, di ba? So, since may trabaho ako at hindi mo pwede siyang pagsabayin kasi nagsushoot ako kay Piolo, lagi akong wala. Pinaka-masakit sa akin yung ihiwalay ko sa akin yung anak ko. 8 months siya, inuwi ko sa probinsya. Tapos meron pang pinaka-masakit. Tuwing pumupunta ako ng probinsya, umuwi ako, hindi ko ramdam na mahal ako ng anak ko. Kasi parang every year lang kami nagkikita. So, ang ano niya na is yung lola, mga kapatid ko. Tapos, uwi na ako, babalik na ako ng Manila. Sakit-sakit, umiiyak ako sa sasakyan kasi gusto mo niya, anak, bye-bye, alis na ako. Hindi siya tumitingin. As in, hindi siya tumitingin sa akin na, alam mo yung kapatid ko, hindi niya ako hinahatid kasi pati siya nasasaktan. Kasi di ba nanay din siya, tapos ako nanay. Tapos ano yung maramdaman mo na hindi ka tinitingnan ng anak mo? Sabi ko, shucks, kakayanin ko to. Ayun, nakayanan ko naman. Pero grabe yung luha ko. Tuwing umiyak, uwi ba ako para makita yung anak ko? Uwi ba ako para masaktan ako? Ganun yung pakiramdam. Oh, sakit. Pero 21 years old na siya. Lord, thank you. Hindi siya sanay sa akin eh. Andun na yung love niya sa kanila, wala na sa akin. Kasi hindi man niya ako nakikita lagi eh. Kasi every year, once a year lang po umuwi. Si Direct Joy, sabi niya sa akin, kasi same kami single mom, sabi niya, kunin mo na yung anak mo hanggat bata pa. Kasi yung feeling sa mga bata, madaling ibalik kaysa yung matanda na, di ba? Yung parang, iniwan mo naman ako nung bata. So, ang ginawa ko, parang
pinapunta ko dito, tapos hindi ko na binalik sa amin. So, nagalit yung tatay ko, bakit mo kinuha yung anak ko? Ganyan. Kasi ko, hindi, papalakihin ko to na mayroon love siya sa akin. Kaysa yung malaki na siya, sasaka siya. Palami mahihirapan. So, ipinipilit ko, tapos kahit may trabaho ko, parang iniwan ko lang sa mga kapatid ko or kung kanino, alagaan niyo muna yung anak ko kasi mag-shoot. Hindi, alis kami. First nga niya sa school parang hindi kami magkakilala as ano. Pero syempre, nung tumagal naman, yun na nga, na balik yung pagmamahal niya sa akin. Salamat sa lahat and salamat kasi dahil di man ako nabigyan ng dalawang magulang is ramdaman ko pa rin yung pagmamahal ng dalawang magulang. Ayun lang. Ang goal ko talaga, sabi ko sa kanya, matapos na siya sa pag-aaral kasi sa pamilya namin, isa pa lang yung nakatapos. So, gusto kong tapusin niya yung pag-aaral. Kahit hindi man niya ibigay sa akin yung 100%. Alam mo yun, yung parang mataas na grades. Basta, well, gusto ko. Pero gusto ko lang pumasa siya, tapusin niya yung pag-aaral. Tapos, bahala siya sa buhay niya. Kasi goal ko yun Talagang gusto ko na may mapatunayan ako sarili ko. At saka parang, yun yung pinaka-successful ko sa buhay pag natapos sa pag-aaral. Second year po. Malapit-lapit. Yes. Kaya sabi kong ganun, Lord, tapusin. Kasi nga, mga pamangkin ko hindi rin nakatapos. Yung kapatid ko lang na panganay na If babae. ever, ikaw talaga yung Pinakauna. Siya pinakauna na makatapos. Kaya anak, wag ka muna mag-girlfriend. Pero kung meron man yan, pero tapusin mo na talaga yung pag-aaral mo kasi yun yung pangarap ko talaga sa ating dalawa. Kasi tayo na lang to So, tayo magtutulungan, di ba anak? So, ayun. Siyempre, plastic ba? Thank you. Thank you.